Sa nakaraang kwento natin ay sinusuri ng ating bida ang bawat uri ng tao at ang huling tao na kanyang nasuri ay isang kakaiba na hindi niya naman magawang mabasa dahil napaka-misteryoso nito, at sa pagpapatuloy ng kwento. Nang matapos niyang masuri ang bawat uri ng tao, ayon sa kanya na kapag maraming tao ang nandito ay mas lalong madami ang panganib ngunit naisip niya na wala namang may kakayahan ang kahit na sinong tao ang nandito ang magagawa siyang ilagay sa panganib sapagkat kaya niyang makilatis ang tao kung sino nga ba ang mapanganib kagaya na lang ng mga halimaw na nasa labas at lalong-lalo na ang kanyang ama. Ayon sa kanya na ang mga tao daw na nandito sa lugar ay wala siyang nararamdaman na kahit na anong panganib mula sa kanila kaya naman napagdesisyonan niya na dito na muna siya mananatili sapagkat walang miski ni isa sa mga taong nandito ang kaya siyang saktan. Bigla namang nagsalita ang matanda at kinuha niya ang pansin ng ating bida at ng kasama niyang babae at agad nitong iminungkahi sa kanila na paano kung magpakilala sila sa isa't isa at bigla naman siyang nagpakilala na siya si Huang Bam na kagaya ng kanilang nakikita na isa siyang doktor. Ipinaliwanag niya naman sa kanila na naghahanap siya ng mga gamot sa labas kaya naman doon niya na sila nakita. Sinabi niya pa na wala siyang nahanap na kahit na ano at magsasalita pa sana ang matanda ngunit bigla namang napagtanto ng babae na baka tanungin ng matanda ang ating bida kaya naman bigla siyang nagsalita na siya na ang mauunang magpakilala at nagpakilala siya na siya si Haro. Nang marinig ng matandang si Huang Bam na isang doktor ang pangalan nito ay sinabi niya naman na maganda ang kanyang pangalan. Sinabi niya pa na sa kanyang kasuotan ay masasabi niya na siya ay isang estudyante ng virtual middle school. Tugon naman ni Haro na tama ang kanyang sinabi at tinanong niya ito na kung alam niya ba ang kanyang eskwelahan. Agad naman na sumagot si Huang Bam na oo naman sapagkat ang kanilang eskwelahan ay nasa harapan lang ng kanilang hospital malapit sa shopping mall. Pagkarinig ni Haro ng sinabi ng doktor ay nagtataka naman siya kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung mayroon nga bang hospital doon. Bigla namang ibinaling ni Huang Bam ang kanyang pansin sa ating bida at nang pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa ay napasabi na lang siya na baka makapagtanong siya ng walang kwentang katanungan at dagdag niya pa na parang marami daw itong pinagdaanan. Bigla niya namang tinanong kung ano nga ba ang pangalan nito. Naalala naman ng ating bida ang kanyang isinulat na pagpapakilala sa sarili na wala man lang pangalan kaya naman bigla niyang sinabi sa doktor na wala siyang pangalan. Laking pagtataka naman ni Huang Bam dahil sa sagot nito sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng pangalan. Bahagyang napaisip naman ang doktor at iminungkahi niya sa ating bida na sabihin niya na lang sa kanya sa susunod at umaasa siyang sasabihin niya na ang kanyang pangalan at kapag ka naging mas malapit na sila sa isa't isa. May bigla namang dumating na isang tao at tinawag niya ang doktor na tila ba ito ay natataranta at kaagad niyang sinabi na sa tingin niya ay ang mga bagay ay mas lumalala pa. Kaagad naman nilang pinuntahan kung ano ang tinutukoy ng isang tao, at dito nakita nila ang isang nanghihina na sugatan na lalaki. Labis naman ang panginginig ng sugatan na lalaki dahil sa mga sugat na natamo nito mula sa mga halimaw. Nang pinagmasdan ng doktor ang kanyang benda na may sugat ay sinabi niya naman na kagaya nga ng kanyang inaasahan na mas lalala ito dahil nakaraan ay temporaryo nilang napigilan ang dugo ngunit ngayon ay mas lumalala pa ng mabilis higit pa sa kanyang inaasahan. Sinabi niya naman sa lalaking sugatan na kapag ka hindi siya naoperahan kaagad ay manganganib ang kanyang buhay dahil sa impeksyon. Bigla namang ipinalabas ni Huang Bam ang kanyang mga kagamitan sa pag-oopera sabay sabi niya na kailangan na nilang simulan ngayon ang pag-oopera sa kanya. Agad niya namang kinuha ang panghugas sa sugat at sinabi ng doktor na i-disinfect niya muna ang kanyang sugat bago niya ito operahan at pagka-disinfect niya ng sugat ng lalaki ay napasigaw na lamang ito dahil sa hapdi. Samantala ang ating bida naman ay tinitingnan ng matandang doktor at ayon sa kanya ang isang doktor daw ay pasikreto niyang nakita sa isang libro na hindi nalalaman ng kanyang ama. Isa daw itong trabaho na umiiral upang magamot ang mga tao para lamang sa pera. Habang ginagamot ng doktor ang kanyang pasyente ay sa isip-isip naman ng ating bida na ngayon ay nangyari na ang apocalypse ay bigla namang tinanong ng ating bida si Huang Bam na kung ano ba ang kanyang matatanggap bilang kabayaran sa paggamot ng tao. Bigla naman silang napalingon sa ating bida dahil hindi nila inaasahan ang katanungan na ito. Nalungkot naman ang pasyente ng doktor dahil pinag-usapan nila ang bayad sa paggagamot sa kanya. Nagpatuloy na sa kanyang ginagawa ang doktor at napatanong na kung kailangan niya bang makatanggap ng bayad sa kanyang ginagawa.
Nang marinig yun ng pasyente at ng kanyang kasama ay bigla namang nagliwanag ang kanilang nararamdaman dahil sa sinabi ng doktor. Sinabi naman ni Huang Bam habang siya ay patuloy pa rin sa paggamot ng kanyang pasyente na ang trabaho ng isang doktor ay ang magamot ang mga may mga karamdaman. Tinalian niya naman ang binti ng kanyang pasyente sabay sabi niya na huwag siyang mag-alala dahil bihira lamang siyang magkamali sa pag-oopera. Manghang-mangha naman ang pasyente dahil sa sinabi ng doktor at tumulo naman ang kanyang luha at bigla niyang niyakap ang doktor at nagpasalamat siya sapagkat masasagip na siya. Ayon naman sa ating bida na hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit niya ba ito tinutulungan. Habang pinagmamasdan niya ang doktor at ang pasyente ay sa isip-isip naman ng ating bida na hindi siya makapaniwala na tutulungan siya ng doktor nang wala man lang kahit na anong kapalit. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung talaga nga bang ganito katanga ang mga tao o kaya naman ay gusto nilang tulungan ang iba nang wala man lang kapalit. Habang nakayakap ang pasyente sa doktor ay sinabi naman ng doktor habang siya ay tumatawa na mag-ingat siya dahil baka demogo ang kanyang sugat at mas lumala ito, samantala ang lalaki naman ay nanginginig at napapaluha dahil sa hindi niya inaasahan na walang kapalit ang doktor sa kanyang gagawing paggamot sa kanya kaya naman lubos siyang nagpapasalamat sa doktor at nanginginig pa ang kanyang boses dahil sa kanyang taus-pusong pasasalamat. Maya-maya pa ay idinilat niya na ang kanyang mga mata at nakita niya ang nakalagay na pangalan ng doktor na si Huang Bam at isa itong veterinarian na nagtatrabaho sa animal hospital. Nang matapos mabasa ng lalaki ang nakalagay sa pangalan ng doktor ay bigla naman itong natigilan habang sinasabi ng doktor ng mga hayop na simula na nila ang pag-opera, at sinabi niya pa na kaunti lamang ang kanyang sakit na mararamdaman subalit tiisin niya na lamang. Dahil sa nakita ng lalaking sugatan ay sinabi niya naman na teka muna habang kinakalis niya ang itinali ng doktor ng mga hayop sa kanyang binti at nakiusap siya na kunin niya ang inilagay ng tela sa kanyang binti. Habang nakatalikod naman ang doktor sa kanya ay sinabi niya naman na hindi niya pwedeng gawin yun at bigla niya naman ipinalabas ang scalpel na pang-opera sabay sabi ng doktor na kung kakalasin niya ang nakataling tela sa kanyang binti ay mahahantong ito sa hindi magandang resulta dahil baka gumalaw siya habang siya ay nag-oopera. Isinigaw naman ng lalaki na bagaman siya ay isang veterinarian kaya naman tinanong niya ito na kung kaya niya ba mag-opera sa tao. Masayang tugon naman ni Huang Bam sa kanyang katanungan na oo naman sapagkat ang mga tao ay parang mga hayop din. Nataranta naman ng lalaking ito kaya naman iminungkahi niya sa doktor ng mga hayop na pakawalan niya na lang siya. Pagkarinig ng doktor ay sinabi niya naman na kumalma lamang siya dahil delikado kapag mag-alaw siya at ang kanyang kondisyon ay lalala kapag magpapatuloy siya sa paggalaw at lumingon naman siya sa isa niyang tao at sinabihan niya ito na kakailanganin nila ng anesthesia. Tugon naman ng nasa likod niya na tao na wala sila ng bagay na kanyang kailangan. Mayroon namang nakita ang doktor at sinabi niya na ito lang pala ang anesthesia sa kanyang tabi at bigla niyang kinuha ang isang bato sabay palo niya sa ulo ng kanyang pasyente at sinabi niya pa na sana ay patawarin niya siya sa kanyang nagawa. Habang sa isip-isip naman ng ating bida na nagkakamali siya sa kanyang inaakala na nagtutulungan ang mga tao ng walang kapalit kaya naman napagtanto niya sa kanyang sarili na mapanganib talaga ang mga tao. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay nakahanap ng tahimik na lugar ang ating bida kaya siya naupo. Napagdesisyonan niyang lumayo sa pangyayaring yun dahil ayon sa kanya na hindi na kailangang panuurin niya ang nagaganap na pag-opera sa lalaki. Napaisip naman ang ating bida at napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano na nga ba ang kanyang gagawin ngayon sapagkat ang tanging bagay na mayroon siya ay ang picture na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ito ay ang larawan na kuha noong bata pa siya at isang nakasulat sa likod nito na nagsasabing buhay pa ang kanyang ina. Naisip naman ng ating bida na sa ngayon ay wala na siyang magagawa dahil wala man lang siyang sapat na palatandaan upang malaman kung saan niya hahanapin ang kanyang ina. Subalit kapag tinitingnan niya ang larawan ay nakakaramdam siya na parang hindi siya mapakali dahil sa background ng larawan, ang mga bulaklak daw na nasa background ay hindi karaniwan sapagkat parang mala-alien na bulaklak ito. Kahit noong nasa basement pa siya ay iniisip niya na kakaiba ng bulaklak na ito kaya naman naghanap-hanap siya ng mga libro patungkol sa bulaklak na ito upang malaman kung ano bang uri ng bulaklak ito subalit kahit anong hanap niya pa ay wala siyang nakikitang impormasyon patungkol sa bulaklak na nasa background ng picture. Naisip naman ng ating bida na kung ang bulaklak na nasa picture ay tumutubo lamang sa tiyak na lokasyon o kapaligiran ay kung sa gayon ay maaari niyang mahanap ang lokasyon nito kung nasaan man ang lokasyon na pinagkuhanan ng litrato.
Ayon sa ating bida na upang mahanap niya ang lugar na yun ay kailangan niya munang makahanap ng isang taong makakapagsabi sa kanya kung anong uri o kung saang lugar makikita ang bulaklak na ito. Naiisip niya na ang litratong nasa kanya ay ang tangi niya lamang na clue kaya naman kailangan niyang masigurado na hindi na ito mawawala at napagdesisyonan niya naman na kailangan niya magtanong-tanong kung alam ba nila patungkol sa bulaklak. May bigla namang dumaan na insekto sa kanyang harapan kaya naman bigla niya itong pinatay gamit ang kanyang palad at kagaya pa rin ng dati pagtapos niya itong mapatay ay titingnan niya muna ito at saka niya titikman at pagtapos niya ng matikman ay magrereklamo siya na napakapait ng lasa nito. Lumipat ang eksena at dito napalingon ang mga tao dahil mayroong nakakuha ng kanilang pansin. Tinawag ng isang lalaki ang nakatayong lalaki bilang boss na malapit sa pinto at sinabi niya na nagawa niya na matipon ang lahat ng tao. Kaagad namang lumingon ang kanilang itinuturing pinuno at sinabi nito sa kanyang mga alipores na umpisahan na nila at dalhin nila ang mga tao dito at kapag hindi sila sumunod ay gamitin nila ang kahit na anong paraan na gusto nila. Nagtataka naman ang bawat tao kung bakit ba nagsama-sama silang lahat dito. Nagalit naman ang isang lalaking ito at tinanong niya ang pinuno ng mga lalaki kanina kung bakit ba nila siya pinagsama-samang lahat dito at kung mayroon ba siyang karapatan na pagsamasamahin silang lahat dito nang hindi man lang siya nagpapaliwanag. Hindi naman tumugon ang pinuno kaya naman dahil sa labis na galit ng lalaking nagtatanong ay sinigawan niya naman ito na patanong na kung nakikinig ba siya sa kanya. Bigla namang lumingon ang pinuno sa kanya na mayroong nanlilisik na mga mata. At nang makita yon ng nagrereklamong lalaki ay labis naman siya natakot mula sa mga nanlilisik na mga mata ng isang lalaki. Ayon naman sa pinuno na kaya niyang makita ang kaibuturan ng utak ng tao, kaya niyang makita kung ano nga ba ang nasa isip na tinatago na nasa loob ng mga tao at kaya niya makita ito sa pamamagitan ng kanilang mga mata, at dito nakita niya sa mga mata ng lalaking nagrereklamo na natatakot ito. Itinatago lamang daw ng lalaking ito ang kanyang takot sa pamamagitan ng pag-asta na matapang. Habang papalapit siya sa lalaki ay sumisigaw naman ang lalaki na huwag siyang lalapit sa kanya. Bigla namang sinuntok ng pinuno ang lalaki sa sikmura nito habang sa isip-isip niya na palagi raw niyang nakikita ang mga kahinaan ng mga tao sa kanyang harapan. Dahil sa lakas ng kanyang pagsuntok ay tumilapo naman ng napakalayo ang lalaki. Hindi naman makapaniwala ang mga taong nasa paligid nila ang kanilang nasasaksihan sa kanilang harapan. Habang papabangon ng lalaking sinuntok ay kaagad naman siyang nilapitan ng pinuno at bigla siya nitong kwinilyohan at sa isip-isip naman ng pinuno na tama iyan dahil iyan ang gusto niyang makita at inutusan niya naman ang lalaki na ipakita niya ang kanyang tunay na anyo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang saglit ay nagmamakaawa na ang lalaki na binubugbog ng pinuno at nakiusap naman siya na tumigil na siya sa pagsuntok sa kanya. Bigla naman nagulat ang isang babae sa kanya at sinabi nito na parang ang ibang tao ay wala dito. Nagtatakang tanong naman sa kanya na kanyang pinuno na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ng babae na ang wala dito ay ang isang matandang lalaki, isang batang lalaki at isang batang babae at mayroon pang isang lalaking sugatan. Habang pinapahira ng pinuno ang mga dugo sa kanyang kamao ay sinabi niya naman na bagaman sinabihan niya na sila kanina na ipunin nila ang lahat dito kaya naman nagtatakang tanong niya na kung bakit ba mayroon pang naiwan. Ipinaliwanag ng babae sa kanilang pinuno na ang lugar daw na yun ay teritoryo na ng bayolenteng tao. Nang marinig yun ng kanilang pinuno ay nagunat naman siya ng kanyang buto sabay sabi niya na ang bayolenteng tao na iyon ay kahit kailan ay hindi nila nagawang mapasunod. Sinabi niya pa na siya na ang mag-aasikaso patungkol sa bagay na yan. Habang naglalakad siya ay sinabi niya naman na gusto niyang makita ang mga pagmumukha ng mga taong wala dito kapag nahanap niya na ang mga ito. Tinanong naman siya ng babae na kung ano na nga ba ang kanilang gagawin sa kanyang binugbog. Inutusan naman sila ng kanilang pinuno na atali nila ito at pagtapos ay itapon nila ito sa labas. Nang marinig iyon ang lalaking binugbog ay labis naman ang kanyang pagtataka sa halip na takot. Agad namang sumunod ang mga alipores ng pinuno at habang papalapit ito sa lalaki ay sinabi naman ng lalaki na huwag nila siyang sasaktan dahil gagawin niya ang lahat ng kanilang gusto. Samantala ang pinuno naman ay mayroong seryosong mukha na wala man lang kareaksyon. Lumipat ang eksena sa ating bida at dito nagtataka ito at napatanong na kung nakatulog ba siya. Tumayo naman siya at ayon sa kanya na hindi man lang siya nakapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw dahil kailangan niyang bantayan ang kanyang sarili laban sa mga halimaw.
Bigla naman siyang nagulat dahil parang nasa iba siyang lugar at hindi niya naman alam kung nasaang lugar siya. Sumakit naman ang kanyang ulo at sa kanyang pag-apak sa kanyang paa ay hindi niya maramdaman ang lupa kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung ito ba ang lugar na sinusubukan siyang lamunin. Napagtanto niya naman na ang lugar na ito ay linamo na siya ng tuluyan at dito nagawa siyang pigilan ng mga maraming hibla ng kung anong bagay. Pinilit niya naman makawala mula sa mga hibla na mga kumakapit sa kanyang braso at maging sa kanyang katawan at maya-maya pa ay hindi niya na mapigilan na lamunin siya. Bigla naman siyang napasigaw at dito niya napagtanto na isa lamang pala yung panaginip subalit ayon sa kanya na parang totoo ang nangyaring yun. Habang hingal na hingal siya mula sa kanyang paggising dahil sa kanyang panaginip ay nagulat naman siya dahil mayroong mga tao na nasa kanyang harapan kaya naman bigla niya itong tinanong na kung sino ba sila. Sinabi naman ng pinuno sa kanya na mayroon lamang siyang 2 minuto, at kapag hindi siya nakarating sa sentro ng istasyon sa loob ng ibinigay niyang oras ay itatapo niya ito sa labas. Sinabi naman ng alip-oras ng pinuno sa ating bida na bilasan niya ng kumilos at maglakad dahil kapag hindi siya tumakbo ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Bigla namang tumayo ang ating bida at nang makita yun ng pinuno sa isip niya naman na naku-curious lamang siya kung sino ba ang mga nagtatago dito subalit ayon pa sa kanya na ang magkaroon ng ekspektasyon ay walang kabuluhan dahil inaasahan niyang magkakainteres siya sa mga nagtatago kung anong uri ba ang mga tao ang mga ito. Bigla namang nagtanong ang ating bida na kung talaga nga bang patatalsikin nila siya dito. Nang marinig yun ng pinuno ay labis naman siyang nagulat dahil hindi siya makapaniwala sa katanungan ng ating bida sa kanya habang ang ating bida naman ay nag-uunat ng kanyang buto sa kanyang leeg at sa isip-isip naman ng ating bida na tila ba ay sinusugod siya ng napakaraming masasamang tao mula sa kanyang likuran. Tinanong naman ulit ng ating bida ang pinuno habang nanlilisik ang kanyang mga mata na kung paano niya ba gagawin ang pagpapatalsik sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang alip-oras ng pinuno sa itinanong ng ating bida at tinawag niyang baliw na bata ito at magsasalita pa sana siya subalit bigla siyang pinigilan ng kanyang pinuno at sinabi nito habang nakangiti na nasisiyahan siya sa bagay na ito. Masayang sinabi naman ng pinuno sa ating bida na tingnan niya siya sa kanyang mga mata at tumingin naman ang ating bida sa kanyang mga mata habang sa isip-isip naman ng pinuno na ipakita nito ang kanyang tunay na anyo na nagtatago sa likuran ng kanyang mga mata. At nang sinilip ng pinuno kung ano ang nasa likod ng mga mata ng ating bida ay bigla naman siyang natigilan kaya naman tinanong siya ng kanyang alip-oras na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. At sinabihan niya naman ang ating bida na nasa panganib na siya ngayon at iminungkahi niya naman na sana ay umalis na lamang siya dahil binigyan na siya ng 2 minuto ng kanilang pinuno. Sinabi naman ng ating bida sa kanila na sobra-sobra na ang 2 minuto at siya naman ang magbibigay ng oras sa kanila at 2 segundo lamang ang kanyang ibibigay upang maubos niya silang lahat. Napayo ko na lamang ang isang alip-oras at napatawa dahil sa sinabi ng ating bida sa kanila at sinabi niya pa sa kanilang pinuno na kagaya nga ng kanyang sinasabi na ang batang ito ay nakakatawa sabay palabas niya ng kanyang kutsilyo at tinanong niya ang ating bida na kung yun na nga ba ang kanyang huling salita. Hinawakan naman siya sa balikat ng kanyang pinuno kaya naman bigla siyang nagulat. Samantala ang ating bida naman ay mayroong napagtanto at bigla niyang hinanap sa kanyang bulsa ang litrato na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na may nakasulat na ang kanyang ina ay buhay pa at ang bagay na natitirang alaala niya na lamang sa kanyang mga magulang. Bigla namang ipinakita ng alip-oras ang isang litrato na pagmamay-ari ng ating bida at tinanong niya ito na kung ito ba ang kanyang hinahanap. Bigla niya naman itong nilamakes sabay sabi niya pa na hindi na siya umaasa pa na mayroong makikita sa kanya na mahalagang bagay sa pagsusuri niya sa kanya kanina habang tulog siya subalit ang tanging nakita niya lamang na bagay ay itong walang kwentang larawan. Galit na galit naman ang ating bida pagkakita niya ng litrato na nasa kamay ng isang lalaki at binantaan niya ito na kung mayroon lamang na miski ni isang galos ang kanyang litrato ay papatayin niya ito habang nanlilisik ang mga mata ng ating bida na nakatingin sa kanya. Nakaramdam naman ng takot ang lalaking ito sapagkat nakikita niya sa mga mata ng ating bida na seryoso ito. Bigla namang kinuha ng pinuno ang litrato sa kamay ng kanyang alip-oras at ipinakita niya naman ito sa ating bida at sinabi niya na kapag lumapit pa siya sa kanila ay pupunitin niya ang litratong ito. Wala naman na magawa ang ating bida at pinaulanan siya ng suntok at tadyak habang tumatawa pa ang bumubugbog sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsipa ng mangmang na ito sa ating bida at habang sinisipa niya ang ating bida ay tinatanong niya naman ito na kung nasaan na nga ba ang kanyang tapang na ipinapakita sa kanya kanina at sinabi niya pa na malamang ay ang litrato ay napakahalaga sa kanya.
Samantala habang sinasalo ng ating bida ang pag-atake sa kanya ay napapamura na lang siya sa kanyang isipan dahil ayon sa kanya na naging pabaya daw ito at hindi siya makapaniwala na nawala niya ang napakahalagang litrato habang siya ay natutulog. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang mangmang na bumubugbog sa kanya, naisip niya naman na ang mga tao daw ay mas mapanganib pa kumpara sa mga halimaw. Makalipas ang ilang saglit ay natapos nang ang bugbugin ng mangmang ang ating bida at tinanong niya ang kanyang pinuno na kung ano na ang gagawin nila patungkol sa batang ito at kinumpirma niya naman na kung patatalsikin ba nila ito. Tugon naman ng kanilang pinuno na hindi at pagkarinig ng kanyang alip-ores ay nagtataka naman ito at tinanong niya na kung bakit. Hindi naman tumugon ang pinuno sa kanyang katanungan ngunit sa isip-isip niya na pagtapos niyang masuri ang mga mata nito ay masasabi niya lamang nakakaiba ito kumpara sa iba dahil ang loob ng kanyang kaluluwa ay napakalalim na wala man lang siyang nakita na kahit ano. Habang ibinabalik ng pinuno ang litrato sa kanyang alip-ores ay sinabi naman nito na kailangan nilang bantayan ang batang ito at siya na ang bahala sa litratong ito. At dagdag niya pa na huwag niyang kalimutan na kapag binabantayan niya ang bata ay huwag niyang hahayaan na mapasakamay ng bata ang litratong yan. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng kanyang alip-ores na kung sa sobra ba sila para lamang sa batang ito. Tugon naman ng kanilang pinuno na ito ay isang utos. Sinang-ayunan naman ng mangmang na ito ang sinabi ng kanilang pinuno. Naalala naman ng mangmang na ito kanina ang ating bida at ayon sa kanya na kanina na muntik na silang atakihin ng bata ay nakaramdam naman siya ng bahagyang takot subalit ngumiti naman siya sapagkat ayon sa kanya na hindi na ito mahalaga ngayon. Bigla niya namang tinanong ang ating bida na kung bakit ba ito sumisimangot habang ang ating bida naman ay galit na galit sa kanya at sa isip-isip naman ng lalaking mangmang na hanggat na sa kanya ang litratong ito ay ang batang ito ay hindi magagawang makagalaw miski ni isang sentimetro man lang dahil kahinaan nito ang litrato. Makalipas ang ilang sandali ay dumating naman si Haro at bigla naman siyang nagulat dahil nakita niyang kinakawawa nila ang ating bida at sinigawan niya ang mga ito at tinanong niya na kung ano ba ang kanilang ginagawa. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.